Ay, isang mainit po na araw sa inyo mga katribya. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay halaw po tayo pong muli ng ating kalamansi. 2-1 ang presyo ngayon dahil special po ang araw na ito. Kaya wala po masyado pong umipitas ng kalamansi. At saka grabe naman po ang init ng panahon. Kaya pahirapan ka sa pagpitas ng bunga. Kaya tayo naman mga katribya ay mahalaw tayo pong muli ng ating kalamansi para tuloy-tuloy po yung ating pagpapabunga. At yun, yung pong ating ilalim, yan, diyan tayo nakakarami. Dahil na nakaraan ay yan po ang hindi po napipitas ng ating mga katribya na nanghahalaw. Yung ating ilalim, yan, spray na po natin ng damo itong ating kalamansi. Ayun, mga katribya, napakainit po ng panahon, grabe. Sing init din po ng presyo ng ating kalamansi. Kaya swerte merong marami pong pitasin. Kaya pati rin po mga katribya po mga mamimitas, sulit din. Kasi kapag pumataas ang kalamansi, pati yung upang pitas mga katribya, tumataas din. Kaya karaniwan nakakapagpaupa tayo ng 300. Dahil sa presyo naman po na 2,000, pwede na kasi hindi naman po ganung kakapal ang bunga ng kalamansi. Maliban na lamang, pag marami ang kalamansi ninyo, nakakapagpaupa po ng nasa 200, 250 ang mga may-ari po ng kalamansi. Depende yan sa inyo pong kontrata, kung magkano yung inyong kontrata sa kalamansi na paupa. Kaya doon po sa ating mga katwid na dumadayo, baka iba sa inyo nagpapaupa ng 500, baka iba 600. Yung mga mamimitas na lang po yung ating pinaghanap buhayan. Sino lang po ang ating pinag-alaga. Kaya na-update lang po natin sa inyo mga katribya yung upa ng pitasan. Dahil dito sa amin 250 to 300 ang upang pitas. Hindi na po argabyado ang pumipitas mga katribya dahil mahirap pong makapuno ng bag. Lalo na po ngayon talagang halos pinupulot na lang po yung bunga ng hahalaw. Kaya nga ang tawag po sa amin, matagal makapuno ng isang bag. Bawat puno makakakuha ka ng 5, 6, 10. Yan po yung klase po ng ating pitas. Kaya lalo na pagka naghahagdan, yung pong maakit po ng andamyo, mas mainit yun. Lalo na ngayon. Puti na ito sa atin babae lang naman. Pero doon sa mga naghahagdan, sobra ang init. Tayo naghahanap tayo ng minsan ng lilim. Kaya lang, pag nakakita ka ng lilim, kuminsan nandun ang walang bunga kasi nasa lilim. Minsan naman pag nasa arawan ka, nandun naman ang bunga. Kaya tsaga-tsaga lang tayo mga katribya. At pag nakaisang bag tayo, may another ulit tayong pampatubig. Dahil pagka hindi po umulan, lalo na po ngayon, ay puro patubig po ang ginagawa natin sa ating kalamansi para hindi po malagas yung mga natitira pong mga bunga.
Yan po ang isa sa malakas lumagas ng kalamansi, ang init ng panahon. Siyempre, pati rin ng insekto. Kaya kahit po mainit ang panahon, hindi rin po lumulubay ang mga insekto natin. Kaya tayo ay nag-i-spray pa. Iba tumigil na sa pag-i-spray dahil okay na yung kanila, malalaki na yung kanilang mga bunga. Tayo, meron pa tayong mga bulaklak na lumalabas. Nanghihinayang tayo mga katribya na hindi natin ma-spray. Pitas-pitas tayo mga ka-farmers, grabe ang init. Maya tayo po magbe-break, cold water break, pero delikado rin po mga katribya po yung malamig na tubig pagka sobrang init ang panahon. Baka po yun na, madali tayo ng masakit na lalamunan. Yan ang karaniwan kasi pagka po mainit, naghahanap tayo ng malamig. Kaya lang hindi rin pala maganda sa katawan yon. Na mainit pagkatapos merong malamig na tubig. Sarap lang sa pakiramdam pero hindi maganda sa kalusugan. Ayun. Kaya swerte tayo doon sa naiwan natin na hinahalaw. Pakuha tayo ng isang bag. Meron tayong tuwan. Hindi na po masama. Ngayon kasing Biyernes ay marami pong mga hindi po gumagawa ayon sa kanilang paniniwala. Pero tayo hindi po ganon. Continuous pa rin ang ating trabaho mga katribya. Kapag hindi tayo gumawa, wala pong magiging kalamansi ang palengke dahil lahat ay hindi pipitas ng kalamansi. Tuloy-tuloy lang. Kinukuha natin po yung nasa loob na hindi po nakita ng ating tagapitas noong nakaraan. Kaya sila po ngayon ang ating kinukuha isa-isa. Hindi siya ganun karami. Pero sa patsyotsaga, kakapuno rin tayo. Ganyan. Kaya kahit mahal ang kalamansi, ay bago ka makapuno, talagang iba karaniwan, halos maghapon ang kanilang isang bag. O yan, nakakarami na tayo. Nakakatribya. Ang ating pitas. Tingnan nga po ninyo, oh. Hindi magmamahal ang kalamansi sa isang area. Lalo na yung pong mga kalamansi po ngayon, yung kalahating hektarya, maswerte namin man, maka 5 red bag o maka 4. Kaya mahal. Pero nung nakakaraang taon, ay puno ang kalamansi po ngayon. Nung nakaraang taon, ang buwan ng April, yan po ang bumagsak ang presyo ng kalamansi. Dahil lahat po ng mga mayroong kalamansi nagtuloy ang bunga. Yung mga nagsipag-alaga ay talaga napakarami ng ibinunga ng kalamansi. Ngayon, baliktad naman. Ngayong April naman ang mataas ang presyo ng kalamansi. Walang natin ang Mayo. Kung mataas din ang presyo ng Mayo. Init. Init ng panahon. Yan ang kainitan. Kaya kailangan inom palagi ng tubig. Inom ng water.
silip. Silip natin ang ilalim. Ayan o. Ayan na, nasa ilalim ang bunga. Ayan, makakarami rin tayo, mga katribya. Tsaga-tsaga. Makakapuno tayo ng ating kalamansi. Malalaki pa naging bunga, mga katribya. Ayan, nasa loob ang bunga eh. Kaya po yung mga mamimitas sa halagang 300, sisilipin nila po yung isa-isa. Talaga magpapalabas po sila ng kalamansi. Dahil sa init po na yan, at kailangan nilang makapuno ng red bag. Bentang-benta ngayon ang ice cream, mga katribya. Nga oh. Kaya lang ay meron tayong dilaw. Gaano katagal mo mapuno ang isang bag. Pero pag makapal ang bunga, saglit lang ito. Saglit ang pitas kapag makapal. Pero ito, maganda na po yung kanyang malambot. Talagang pitasin. Nakalaki siya. Kaya lang madalang lang, mga katribya. Sa init ng panahon, talagang ang kalamansi ay nalalagas ang bunga kahit buo. Dahil sa init, ang kalamansi ay dahon siya ng dahon para meron siyang cover sa kanyang katawan. Meron siyang sariling proteksyon. Nakakarami tayo sa loob, mga katribya. Sa taas. Friday. Bukas sigurado bentang-benta ang mga resort. Doon po sa mga maliligo ng Saturday bukas. Ingat na lang po tayo. Lalo na sa mga dagat, ilog. Uso ngayon ang lunod. Ang mga bata, bantayan natin palagi sa mga magsisipag outing. Kaya nalaglag, pulot. Dahil mahirap po mamitas. Maynila, piso isa niyan. Kaya 50 centavos. Iba niyan 10 piraso, 10 piso. Ito yung baging. Naku, kahirap bunutin. Pag malaki na, mahirap na bunutin, mga katribya. Yan, oh. Yung malaki nang nasa loob. Nasa ilalim.
tayo nakakarami sa ilalim ng kalamansi. Nakakuha tayo ng 3, 5. Grabe ang init. Yan, mga katribya, dito muna tayo po sa ilalim. At sulong tayo muna sa tindi ng init. Maya break muna po tayo para makauwi at makapananghalian. Grabe ang init. Ito na po yung ating napitas. Meron na po rin tayong naunang santimba, kaya pinupuno na lang natin para tayo ay magkaroon na ng isang bag. Kaya lang pipilian pa po natin ito sa bahay. Ay, isang mainit po na araw sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay halaw po tayo pong muli ng ating kalamansi. 2-1 ang presyo ngayon dahil special po ang araw na ito. Kaya wala po masyado pong pumipitas ng kalamansi at saka grabe naman po ang init ng panahon. Kaya pahirapan ka sa pagpitas ng bunga. Tayo naman mga katribya ay mahalaw tayo pong muli ng ating kalamansi para tuloy-tuloy po yung ating pagpapabunga at pati na rin po yung pag-aalaga. Yung pinipitas natin mga katribya po yung natira nung nakaraan. Sayang naman pagka po ito ay didilaw. Sa ganda po ng presyo po na yan Sulit na rin ang ating isang bag. Kaya noong time po na mura ang kalamansi na 500 ay 4 na red bag ang katumbas nung pinipitas po natin ngayon. Kaya mahal lang kalamansi, kaya isang bag na tayo. Sumobra pa tayo ng 2 kilo. 3. Ito naman po yung ating hinog. Ito, 5 kilo. Kilos. Yan mga katribya, at meron na po tayong pang diesel po ulit para po sa susunod po natin pagpapatubig. Kaya yung maintenance po ng ating kalamansi ay natutustusan. Kaya lang tsatsagay lang po natin mga katribya kung mamitas hanggang sa loob at labas. Talagang sisilipin maigi para po tayo ay makabuo ng ating isang bag. Pero pag nakabuo naman tayo, sulit na rin dahil mainit po ang presyo ng ating kalamansi. Paano mga katribya, kita na po tayo po bukas para po sa susunod po natin vlog. God bless you lahat. Bye bye.